Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikita na lumalabas ang maraming kalaban at ito ay papalapit na kay Javier. Nang may mapansin si Javier na isang kalbo na tila nagtatago sa likod ng pinto, napansin nito na tinitingnan din siya ni Javier ay agad nito na sinara ang pinto. Kaya nasabi ni Javier sa sarili na, kung ganun meron pala ditong tao na pwede ko na makausap. Kaya naman mabilis niyang inatake ang mga kalabang zombie. Gamit ang kanyang mana sword ay mabilis niya lang na natalo ang mga ito, at pagkatapos ay malakas nito na sinipa ang pinto. Na naging dahilan ng pagtilapon ng kalbong lalaki. Dahan-dahan na nilapitan ito ni Javier. Habang ang kalbong lalaki naman ay sinasabi na wag itong patayin ni Javier. Sinabi ni Javier na meron lang akong tanong sayo. Sabay apak sa paa ng kalbo dahilan para mabali ang buto sa paa nito. Kaya naman makikitang namimilipit sa sakit ang kalbo. Sinabi ni Javier na, kung hindi ka sasagot ng maayos ay isusunod ko ang kabilang binti mo. At tinanong na ito ni Javier kung ano ang pinaplano ni Ken Navarro. Sumagot naman ang kalbo at sinabi na, hindi ko alam eksakto kung ano ang plano niya, kinuha niya lang ako bilang trabahador at inutusan na maglagay ng mga special na chemical sa mga katawan ng tao na dadalhin niya at ngayon ay inutusan niya lang ako para magbantay sa lugar na ito. Tinanong ni Javier kung saan naman nito kinukuha ang mga katawan na ito. Sinabi ng kalbo na galing ito sa terminal market at ito ay mga katawan ng taong refugees na namatay ng dahil sa sakit. Tila nagpantig ang tenga ni Javier sa narinig, at naalala nito ang pangyayari kung saan sinabi ni Ken Navarro sa isang babae na ang tatay nito ay dinala niya sa terminal market para dito alagaan para agad na gumaling. Kung saan nagpasalamat ang babae dito. Kaya mas lalong nagngit-ngit sa galit si Javier habang sinasabi sa sarili na, kung ganon ay pinapatay mo pala ang mga refugees, at ang mga bungo na pinagkunan ni Master Lloyd ng gemstone ay ang mga ulo ng tao na pinatay mo at pagkatapos ang katawan ng mga ito ay ginawa mong zombie. Kaya sinabi ni Javier sa kalbo kung hindi ba ito nagtataka kung bakit patuloy ang pagdating ng mga bangkay ng tao sa kanya. At sinabi nito na mukhang guilty ka rin. Kung kaya binali rin ni Javier ang isa pang paa ng kalbo. Matapos nun ay nagmadali na si Javier at umalis na sa basement para ipaalam kay Lloyd ang nangyari. Pero pagdating nito sa kwarto ni Lloyd ay wala itong nadatnan na tao. Kaya kinuha niya na lang ng mabilis ang kanyang espada at sinabi na, wala nang oras para hanapin pa si Master Lloyd, kaya kailangan ko na kumilos mag-isa at mag-isa ko na lalabanan si Ken Navarro. Habang tumatakbo ay sinasabi nito sa isip na, ang mga tauhan ni Ken Navarro ay nag-uusap-usap pero hindi niya ito naiintindihan at lahat ng ito ay galing sa terminal market. Kaya posible na ang terminal market ang kanilang kuta. Kaya naman dito nagpunta si Javier. Pagdating nito sa lugar ay wala itong natagpuan ni isa, kaya napatanong ito sa sarili kung bakit walang tao dahil sa pagkakaalam niya ang lugar na ito ay hindi nawawalan ng tao. Nagmatsyag-matyag pa muna si Javier sa lugar nang maisip nito na, baka nagsimula na si Ken Navarro sa kanyang plano. Habang sa labas ng Namarans County ay may isang tila black hole sa taas ng syudad. Habang si Javier naman ay tila nakaramdam ng pagbigat ng kanyang katawan. At paglabas nga nito ay nagulat ito sa nakita at napatanong kung ano ang bagay na yun. At dito nakaramdam siya ng dahan-dahan na pagkaubos ng kanyang mana. Maging ang lahat ng tao sa paligid nito ay tila hinihigop ang mana. Kaya naman nag-alala si Javier at nasabi na nasa panganib din ang kanyang Master Lloyd. Sa kabilang banda naman ay nakita na rin ni si Loria ang nangyayari sa kanilang syudad at nakita nito ang mga tao na humihingi ng tulong, bagamat naguguluhan sa nangyayari ay nagmadali ito na bumaba para tumulong at sinabi sa sarili na okay lang, magiging ayos lang ako, habang nakahawak sa kanyang kwintas. Samantala sa ibang eksena naman ay makikita ang dating bodyguard ni Tordes na nagsasagawa ng isang magic. Sinasabi nito na, ang mga noctonium na ibinigay sa amin ni Ken Navarro ay maayos na gumagana. Kaya malapit na ang pagdating ng Hell Knights. At ang mundo ay mapapasakamay na rin namin, nakabungis-ngis na sabi nito. Pero nagtataka ito kung sino ang taong nasa gilid niya. Dito ay sinabi ni Lloyd na, pwede ba kitang matanong? May nakita akong 30 na tao na nakabihis ng katulad ng iyong suot. Ano ba ang ginagawa niyo? Tanong ni Lloyd. Pero hindi nagsalita ang dating bodyguard ni Tordes pero makikita sa pagmumukha nito na pinagpapawisan na ito ng malala.
At dito ay inilapit pa ng husto ni Lloyd ang pangit nitong mukha sa lalaki. Habang sinasabi na, kinakausap kita. Di mo ba talaga ako papansinin ha? Talagang di mo ba ako papansinin? O nagpapanggap ka na hindi mo ako nakikita? Dahil dito ay nasabi ng dating bodyguard ni Tordes na, akala ko ay hihimatayin na ako at parang sasabog na ang puso ko. Ang mukha niya ay parang hindi mukha ng isang tao. Akala ko na isummon na namin ang Hell Knights. Hindi ako pwedeng gumalaw o magsalita dahil mababaliwala lahat kapag ginawa ko yun. At dito nga ay makikita na tila aalis na si Lloyd at sinabi na, sige gets ko na nagpapanggap ka na hindi mo ako nakita. Pagtingin nito ay nanlaki ang kanyang mata, dahil si Lloyd pala ay kumuha lang ng buwelo para umatake. At sinabi na, sige tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. At ayon, binigyan ni Lloyd ng isang malupit na atake ang lalaki na direktang tumama sa pagmumukha nito. Pero tila nagtaka si Lloyd dahil ang kanyang gamit na sandata ang nagkayupi-yupi. Kaya makikitang tila naging masaya ang lalaki at sinabi sa sarili na, walang magagawa yang walang kwenta mong Paula dahil sa protection spell na ibinigay sa amin ni Ken Navarro. Pero muli na naman na umatake ang galit na si Lloyd kung saan makikita na takot na ang dating bodyguard ni Tordes. Pero mas lalo lang nasira ang Paula ng ating bida. Samantalang ang lalaki naman ay nakangisi pa rin kahit bungi at duguan na ang pagmumukha nito. Kaya dahil dito ay sinabi ni Lloyd na, mukhang kumpiyansa ka. Pero mukhang nasaktan ka naman sa ginawa ko. Sinabi ni Lloyd sa isip nito na, tumatakbo ang oras, hindi sumang-ayon ang pangyayari sa mga plano ko. Kailangan ko mag-focus at maging kalmado. Paano kaya kung subukan ko i-absorb ang mana niya katulad ng ginawa ko sa mga bungo? Pero hindi nagtagumpay si Lloyd sa ginawa. Kaya patawa-tawa na ang dating bodyguard ni Tordes. Kaya naman sinabi ni Lloyd na, hindi ka gumagalaw dahil hindi mo kaya o ikaw lang ay ayaw gumalaw. Kung gagalaw ka ba ay magkakaproblema dyan sa wall na ginagawa nyo. Pero hindi pa rin ito nagsalita. Kaya naman sinabi ni Lloyd na, di muna kailangan sumagot, dahil ako na mismo ang susubok para malaman kung tama ang hinala ko. Samantala ang buong syudad naman ay makikitang nababalot na ng black magic at sa Namaran Town Hall ay makikita si Ken Navarro na naglalakad. May tao na humihingi ng tulong sa kanya pero tinawag niya itong peste sa katinadyakan. At pagkatapos ay tumingin ito sa isang estatwa na tinatawag na Fallen Angel. At pagkatapos ay hiniwa ang daliri nito habang sinasabi na, ang Fallen Angel ay ang magsisilbing daan para sa Hell Knights. Samantala balik kay Lloyd ang eksena kung saan makikita na naghuhukay ito ng lupa. Pagkatapos nito ay nagpunas ng pawis sabay sabing, salamat at natapos din. At dito ay makikita ang ginawang hukay ni Lloyd kung saan makikitang nanginginig ang katawan ng dating bodyguard ni Tordes. Dahan-dahan na lumapit si Lloyd at pagkatapos ay humigop ng maraming hangin, at iniihip sa tenga ng lalaki na naging dahilan para mawala ang balance nito at tuluyan na mahulog mula sa kinatatayuan nito. At dahil doon ay nagliwanag ang gemstone na nakasuot dito at tuluyan na nananghina ang lalaki. Sinabi ni Lloyd na mukhang ang gemstone at ang tao na nakaposisyon ay eksakto sa nakakast na spell dahil kung ang spellcaster ay nagulo o gumalaw magdudulot ito ng mabilis na pag-backfires. Kaya naman dahil dito pagtingin ng ating bida sa magic wall ay napansin nito na bahagyang nasira ito. Kaya tila nakaisip si Lloyd ng kanyang sunod na gagawin. Napansin naman ni Ken Navarro ang nangyayaring pagbabago sa kanilang magic wall dahil inisa-isa na ni Lloyd atakihin ang mga kasama nito. Kaya nagtataka si Ken Navarro at tinanong kung sino ang gumagawa nito. Pero sa halip na isipin niya pa yun ay nagpatuloy na lang ito sa kanyang ginagawa habang nagsasalita ng kakaibang lingwahe sa tapat ng estatwa ng Fallen Angel. Nang may marinig ito na tumawag sa kanyang pangalan at paglingon ay nakita niya si Siluria. Tinanong ni Siluria kung ano ang ginagawa nito. Nagtataka naman si Ken Navarro kung bakit nagagawa ni Siluria na makapaglakad gayong nakakast na ang magic wall nila, kaya nasabi nito na baka dahil iyon sa kwintas na suot ni Siluria. Kaya naman tumayo si Ken Navarro at naghanda ng isang atake. At sinabi nito na, ang lahat ay dito na magtatapos sabay atake gamit ang isang malakas na fire magic.
Pero sa halip na iwasan ay inipon ni Siluria ang ginawang atake sa kanya ni Ken Navarro hanggang sa makabuo ito ng isang fireball. At ginamit itong atake pabalik kay Ken Navarro, makikita naman na lubhang napuruhan si Ken Navarro, pero nagpatuloy pa rin ito sa sinasambit na lengwahe. Kaya tila napatigil si Siluria. At nagmala demonyo si Ken Navarro at sinabi na, lumabas ka na Hell Knights. At dito ay makikitang nag-crack ang estatwa. Nagulat si Siluria sa nakikita kaya din ito napansin na umatake na sa kanya si Ken Navarro. Mabuti na lang ay lumabas si Javier mula sa taas ng gusali para atakihin si Ken Navarro. Kaya makikitang sobra na nasaktan ito sa ginawang atake ni Javier. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Maraming salamat sa panunood. Shout out nga pala sa mga solid na sumusuporta. See you on the next one.